pag-uusapan natin mga boss, no, itong tinatawag na viewports, no. Ito yung iba't ibang view o multiple view ng AutoCAD. I-type lang natin yung VP or viewports. Ito, pindutin lang natin yung viewports na ito. Tapos kunin natin halimbawa itong 2 horizontal, 2 vertical. Subukan natin ito. Subukan muna natin yung dalawang vertical, then okay. Then ito, dalawa yung view natin, no. So i-click lang natin yung gusto nating active na view. Ayan, no. So maganda ito kung gusto nating makita yung maraming view or maraming view ng ating plano, no. So dito sa kabila, click natin para maging active. O halimbawa dito sa kwartong ito, tapos dito naman sa kabila, click ko siya sa iba naman. So ito 'yon, no. Ngayon since nakikita natin na itong view na ito magkaiba, pwede rin naman tayong mag-copy pa rito, mag-move at kung ano-ano pa, no. Halimbawa, gagawa ko ng circle dito. Tapos itong circle na ito gusto kong i-move dito sa kabila. Pwede rin naman 'yon, no. Move, tapos click lang. Ito 'yon, no, yung circle, no. Nagagawa pa rin naman natin yung normal commands na ginagawa natin kahit na sabihin nating multiple view ito, no. So halimbawa, gawa ko ng circle, i-copy ko siya. Copy, click, tapos pindutin ko lang yung paglalagyan kong view. O click lang, ito 'yon, no. Pwede pa rin nating i-zoom, pwede rin nating i-pan, no. So maganda itong view ito. Ngayon kung gusto nating gawing isa lang yung view, kunin natin yung viewports, tapos single ang pindutin natin. Then okay. So magiging single uli, no, yung view natin, no. Ngayon kung gusto nating tingnan yung ibang view, VP uli, tapos pindutin natin yung viewports. Meron dito halimbawa itong 3 right, 3 left. O, pag kinlik nyo naman nakikita nito na nabi-preview siya. Kaya kung ano yung nakikita natin doon, ito yon. So tatlo yung view, no. So mas malaki itong view sa right, no. Dito naman sa left, meron siyang dalawang view na maliliit. Ito yon, no. So punta ako sa kabila. So ito. So tatlo yung view natin, no. So dalawa dito sa left at saka isa dito sa right, no. 3. Tapos sa VP uli, tapos sa viewports uli. Ito yung iba't ibang view na gusto natin, no. So kung gusto nating 4 yung view natin, no. So ito equal, no. 4 equal siya, then okay. So 4 yung view natin. So pwede nating tingnan yung mga part ng plano natin na iba-ibang view, no. So ayan yung kagandahan ng viewports. So and at the same time, kahit na iba't ibang view, pwede rin naman nating i-perform yung mga command, no. Halimbawa, i-copy ko itong chair na ito. Click. Ayun, no, ilipat ko dun sa iba't ibang view. Pwede rin naman, ayan, no. Kaya maganda ito, no. Lalo na kung malalaki yung plano na ginagawa natin, no. Kung gusto nating ibalik sa dati, VP uli, tapos sa viewport, so kunin natin yung single. Balik siya sa single view. Okay, punta tayo sa susunod na commands naman. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Maraming salamat po. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa AutoCAD, yung pag-off ng view cube, navigation bar, at saka itong UCS icon, no. Kung gusto nating i-off ito para hindi sagabal mga boss, pwede naman, no. Pupunta lang tayo dito sa views, pindutin lang natin ito. Pagkatapos, once na napindut natin ito yung mga yon, no. So yung default ng AutoCAD naka-on yung mga yan, no. Halimbawa itong view cube, ito, no. So kasi sa 3D karaniwang ginagamit itong view cube na ito, pag kinlik natin, ayun, nawala siya, no. Maski na itong navigation bar, kasi alam naman natin karaniwan yung command na pan, no. Tapos yung zoom at kung ano-ano pa na nandito, no. So pwede nating i-off yung mga yan, no. Pindutin lang natin itong mga yan, no. Ngayon, itong UCS icon, importante ito. Dapat naka-on lagi yan. Pero kung accidentally nawala yan,
ito yung UCS icon, pwede naman natin i-click ito. Ayan, no? O kaya i-type natin yung UCS icon, tapos meron tayong option na on and off doon, no? So ngayon, pwede rin naman natin i-pick ito. Ayun, so nawala siya. Kung gusto nating ibalik, click lang. At kung gusto nating ibalik yung view cube, click. Ito yon, yung navigation bar. Ito naman yan, no? Kaya kung gusto nating i-on and off, nandito lang yan sa view, no? Pero mas maganda, i-off natin itong dalawang ito. Pindutin lang uli. Ayun. At titira natin itong UCS icon. Okay, punta na po tayo sa OSNAP command naman, no? O yung object snap, no? So, i-type natin yung OSNAP or shortcut command niya is OS, no? Ayun. So, ngayon kung titingnan natin, merong mga endpoint, midpoint, center, at kung ano-ano pa, no? So, napaka-importante mga boss nitong mga option na ito. At wag natin kakalimutang i-on itong object snap mga boss, no? Ito dapat chine-check natin ito. Ngayon kung yung keyboard nyo walang problema, pwede nyo pindutin yung F3, no, sa keyboard para ma-on and off, no, yung object snap natin. Kasi pag naka-off ito mga boss, no, hindi siya naka-on, yung okay ko siya. Pag magdo-drawing tayo ng line dito, halimbawa sa endpoint, no, nitong nakikita nating end na ito, no. So hindi siya mag-e-end mga boss, no. Tumatalon-talon, no, yung object snap natin. I-off lang natin. I-snap off. Ayun, tumatalon-talon siya kanina mga boss, no. Ayan yung pag may tumatalon-talon mga boss na nangyayari sa pointer nyo, i-type nyo lang yung snap, tapos pindutin nyo lang yung off, no? Kasi kanina napansin nyo tumatalon-talon, no? In-off ko lang siya para hindi sa gabal, no? Ngayon pag nag-line tayo, ayun, pansinin nyo mga boss, hindi siya nag-e-end, oh. Baguhin ko yung kulay para makita natin mabuti, no? Halimbawa nag-line ako, pindutin natin ito, wala sa endpoint yun mga boss. Kung lalapitan natin, kung pansinin nyo, hindi siya naka-endpoint o hindi accurate. So, kung malayo, hindi natin ganong mapapansin, no? Ayan, ha? So, drawing tayo ng drawing dito, yung palang ginagawa natin, hindi naman accurate, no? Ayan, na kung titingnan natin, isusum natin, ayan, no? Hindi siya naka-endpoint. Ayan yung gamit ng object snap mga boss, no? O yung OSNAP. O itatype lang natin yung OS. Kailangan i-on natin. Ayan, naka-on ito para accurate yung ginagawa natin. Halimbawa dito sa endpoint nito, pag mag-line tayo dito, ayun, no? May nagmamagnet na, no? Ayun. So, ibig sabihin, naka-endpoint na yan. Maski na-zoom nyo yan, ayan, no? Naka-endpoint yan. Ayan yung kagandahan ng naka-on yung object snap, no? At pwede nyo rin ganito mga boss, no? Shift tapos right-click sa mouse. Ito rin yun, no? Yung object snap setting, ito yon. Tapos i-on nyo na lang dito, on and off. Ito rin yan, no? So, kung ayaw nyo mag-type ng OS, right click, no? Shift nyo muna yung pindutin nyo muna yung shift sa keyboard, tapos right click sa mouse. Ito yon, no? Ito rin yung mga yon. O snap setting, ayan, no? So, i-on nyo lang dito. Ngayon kung gusto nyo makita yung midpoint, i-on nyo yung mga ito, no? Ngayon, maski na naka-on ito mga boss, yung object snap natin, no, naka-on siya. Kung naka-off naman yung endpoint, hindi nyo rin makikita. Hindi nyo rin makikitang lalabas yung endpoint, no? Yung nakikita nyo ito mga boss, nearest yan. So, hindi naka-endpoint yan, no? So, kung isusum nyo siya, ayan, no? Ayan yung nearest, no? Basta tumama lang sa object, no? So, para accurate at lumabas yung endpoint, line, tapos shift and right click sa mouse o snap setting, i-check nyo itong endpoint, no? Okay, o yan, para naka-endpoint siya. Ito yun, lumalabas naman yung endpoint mga boss, oh. Ayun, naka-endpoint yan, no?
Ngayon, ganun din dito sa midpoint, no? So, dito, pag nag-line tayo, merong midpoint na lalabas dyan kasi naka-on yung midpoint, no? Pero once na shift and right click tayo sa mouse at naka-off ito, ayun, no? Wala kayong midpoint na makikita, no? Maski na mag-line-line kayo rito, may nakikita kayong nearest. May nakikita kayong endpoint, pero yung midpoint hindi nyo makita. Kaya kung yung midpoint, endpoint, center hindi nyo makita, abay i-set nyo, no? Dito sa shift and right click sa mouse o snap setting. Tapos i-check nyo lang dito or i-on nyo, no? Ayan yung mga yan. Kailangan, napaka-importante na ino-on nyo yung endpoint, midpoint, center, no? Pag may circle tayo. Tapos quadrant, no? Extension, perpendicular, gano'n, no? Nearest, basta tumatama lang. Napaka-importante ng mga ito. Lalo na itong mga ito, mga boss, no? Endpoint, midpoint, center, quadrant, tapos perpendicular, maski na itong nearest, no? Kailangan naka-check yung mga ito, no? Then, okay. Ayan yan, no? Yung default naman yan is OS. Default niyan is naka-on naman ito, no? Kaya lang nawawala yung pagkaka-endpoint o pagkaka-on nitong object snap na ito pag napindot nyo yung F3, no? Accidentally napindot nyo yung F3. Kaya pag accidentally napindot nyo yung F3, no? At hindi nyo naman nakalimutan yung command, o type nyo na lang yung OS. O i-on nyo siya, no? Ayan. Ayan yung object snap natin, mga boss, no? Okay, yun lang yung naging topic natin ngayon, mga boss, no? Yung snap at saka yung object snap command, no? O yung osnap, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, mga boss, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.